yung kamalig, kasabay siyang itinayo nung itinayo itong bahay. Alam niyo po ba anong kahoy ito, sir? Mulawin niya. Mulawin. Okay, ceiling as is. So lahat ay original pa rin, no? Okay, nagbabalik na naman tayo dito sa Bulacan mga ka-YouTubero, and samahan nyo ako, bisitahin natin ang bahay ng former senator na si Francisco Soc Rodrigo. Pero bago tayo dumiretso doon, daan muna tayo ulit ng simbahan. Okay, pasok tayo ng simbahan mga ka-YouTubero. Okay, so galing na tayo ng simbahan. Ngayon naman diretso na tayo sa bahay ng former senator na si Francisco Soc Rodrigo. So baybayin natin itong kahabaan ng daang estasyon. So diretso tayo. Daan estasyon pala ang tawag dito. Doon sa mga hindi pa nakakapanood ng mga vlog natin dito sa Bulacan, ilalagay ko na lang yung link ng video sa description below. Ayan, check nyo na lang para mapanood din ninyo ano. Ito na yung bahay ni Francisco Soc Rodrigo na napuntahan na rin natin the last time, pero wala kasing tao kaya hindi tayo nakapagpaalam kung pwedeng mag-vlog dito, no. Pero sana pumayag sila kung nandito nga sila, no. Sana may tao this time. Mukhang meron. Okay. So ito yung marker mga ka-YouTubero. Francisco Soc Rodrigo, 1914-1998. Okay mga ka-YouTubero, so nandito yung caretaker, nagpaalam tayo. So pumayag naman kung pwede tayong mag-vlog dito sa bahay. So ang caretaker ay si Mr. Marcy. Ayan, pasok tayo. Okay, so madalas tayo dito sa Bulacan pero never pa natin na i-feature itong bahay na ito, no. And finally talaga. Ayan, buti na lang nandito si Sir Marcy. So ulitin ko lang ang bahay na ito ay pag-aari ng mga magulang ni Senator Francisco Soc Rodrigo, and kalaunan ay naipamana nga kay Francisco at saka sa isa niyang kapatid na isang doktora. So ito ay itinayo 1929, pero sabi ni Sir Marcy, ang bahay daw na ito ay naibenta na sa isang inchik. No, so hindi na ang mga Rodrigo ang may-ari ng bahay na ito. Pero dahil nga declared ito as a cultural property, hindi ito pwedeng gibain. Hindi nila pwedeng tanggalin dito sa Bulacan ang bahay na ito. So aware naman daw ang nakabili sa bahay na ito na hindi pwedeng gibain. So ang gusto lang na may-ari ay i-preserve itong dating bahay ni Francisco Soc Rodrigo. Ayan. So binibilisan ko na mga ka-YouTubero kasi pupunta raw dito ang Channel 5. So pupunta sila rito para maglinis kasi magkakaroon daw ng shoot sa mga susunod na araw. Ayan. So I hope na hindi pa muna sila dumating kasi syempre abala naman tayo sa kanila kung nandito pa tayo, no. Ayan. So punta muna tayo dito sa likod ng bahay. Ayan, nagtanong ako kay Kuya Marcy
ito daw pala ay dating kamalig. Pero ngayon ay isa na lang siyang bodega. Ano? Dahil nga sinimulang itayo ang bahay, sinimulan din itong itayo noong 1921, no? Ayan. Milencio Rodrigo Macapugay. Tapos ito naman yung wife niya, si Milencia Aldana Concepcion. Ay, pasok tayo, silipin natin ang kamalig. Ay, may mga paniki. Ayan, meron. Ang araw, ito, apat na, parang apat na ano yan, divided ko yun. Oo, naka-divide siya na apat. Bali lahat ng palad nila dito yung stock. Dito tinatambak. So, lumang kamalig. No? Yan, imbakan ng kanilang mga ani nung araw. And natapos itayo ang bahay 1929. So, ang haba rin, ano? Kasi syempre, mahirap ang mga transportation noon eh. Kung saan nila kinukuha yung mga kahoy na yan. Tapos ito daw, balon talaga. Pero kalaunan, tinambakan na nila dahil marami daw mga batang pumapasok dito. Kaya para iwas disgrasya, tinabunan na lang nila. Ayan. And makikita nyo yung structure ng bahay. Maayos pa naman talaga, no? Pero syempre kailangan lang ng repair. Ano? Dito muna tayo. Di ba mga kaitsubero, maayos pa yung bahay. Oh. Maganda pa eh. Okay, baba na tayo. Punta na tayo sa loob ng bahay. Inaayos pala ito, kuya. Napalitan na yan eh. Bakit nasira na? Ang kalaban naman kasi dito, anay. Ay, oo, totoo po. Si Sir Marcy, kasama natin. Kaya ito, sa taas. Ano ibig sabihin yan, kuya? Yung initial, MR. Milencio Rodrigo. Yung MR pala doon, Milencio Rodrigo pala yun. Yan ang tunay na may-ari nito dati. Tatay niya? Okay. Clinic yung pinakadulo. Yung kapatid po niya, babae po, no? Doktora, no? Dr. Ayuyaw. Doktora Ayuyaw. So dito yung clinic niya noon. King Rodrigo. Yung King Rodrigo na asawa ni Boots Anson Roa, yun yung bunso na anak ni Francisco Sok. Yun ang panganay. Ayun ang panganay. I see. Di ba? So wala na palang wala na pala talaga yung mga may-ari nito, kaya naibenta na rin, sir, ano? So ulitin natin, Chinese na yung may-ari ng bahay na ito. Pero ulitin ko lang ulit dahil nga declared ito as a cultural property. Hindi nila pwedeng gibain ito. Kasi once na na-installan ng marker, kahit ibenta pa nila ang property, hindi nila pwedeng gibain. Kasi may mag-shoot daw eh. May mag-ayos kasi dito ang bahay nito ngayon. Sige, Channel Channel 5. 5. So sa taas, kuya, wala nang mga gamit. Wala pong gamit. Wala na. So empty na lang siya. Pali, makita may salas, kainan, 3 kwarto. Yun na lang. Wala nang mga furniture. Wala. Wala na. Okay. Siyempre kapag minsan kasi pag binibenta yung mga lumang bahay, yung mga furniture, kinukuha na ng mga may-ari. Ang bahay lang ang ibinibenta. No? So pwede ako umakyat, kuya, sa taas. Huwag ka na sumama, kuya. O kaya? O kaya. So escalera principal. Mahiwagang hagdan. Grabe to, kuya. Alam niyo po ba anong kahoy ito, sir? Mulawin niya. Mulawin. Isa sa mga parang type of yan, kuya, no? Yakal.
Yung mulawin. No? Parang ganun. Oo. Ito mga mulawin. Mga mulawin ito. Original yan. So wala na pala tayong makikitang mga kagamitan dito sa loob ng bahay, ano. Oo nga, wala nang nga sir, ano. Oh. So nandito na tayo sa taas. Yan. So ito, ito yung sala mayor noon, no? Tapos dito, ito yung pinaka-dining. Oh, dining area ito. Tapos ito, 2 kwarto. Ito yung sa sister ni Sok. Sa sister niya, yung doktora po. Oh, yeah. Ito yung sa master's bedroom. Master's bedroom naman ito. Tapos, kuya, sino po sila? Sino po siya? Mother? Hindi, Lola. Lola? Ah, lola na nila. Oh, Lola ni former senator. parang ganun. Yun na lang picture na to. Oh, yan na lang ang naiwan. Yan yung sister ni Sok. Ah, ito po. Yung dalawa niya. Ah, ito yung sister. Oh. Sister ni Francisco Sok. Siya yung doktora. Ayan. So may kasama tayo, si Esme TV ko. So nag-feature na rin siya ng mga lumang bahay. Nagsisimula pa lang. Hindi pa siya masira kailan. Baka Tapos ito, another bedroom. Ito po, etong maliit na kwarto. Ah, ito daw yung kwarto ni former Senator Francisco. Maliit. Tapos ito yung ulitin natin. Ito yung pinaka-dining area. So may ano pa dyan, dining table set. Diba? Tapos dito, sorry madilim mga kaitsubero. Wala kasing ilaw. So ito yung pinaka-kitchen. Piling ko ito yung mga bathroom nila noon, no? O ito nga. Yan. Pero maayos na, oh. Naiba na nila. Tapos ito another modern na. Kumbaga naayos na siya. Hindi na siya yung lumang CR noong 1920s. So ito yung kitchen. Yan. So kuya, lahat ng structure ng bahay, kung ano yung nadatnan mo noon nung itinayo itong bahay, eto pa rin yun, walang binago. Bali, yung binago namin dito, pintuan, tsaka ibang side. Ayan na lang Ang yung binago. original signal, eto talaga. Yan talaga, no, mulawin. So type of yakal. Yan. So itong hagdan, mulawin din. So ito yung dalawa pang kwarto. So master at saka kwarto ni doktora. Oo, ayuyaw. Ayan. Di ba ang laki ng kwarto ng sister ni Senator Francisco. Tapos ito daw yung master. So master is bedroom ng kanilang mga magulang. Ayan. Ayan, so as is daw itong bahay, walang binago. Yung mga bintana, yan pa rin yun. Ayan, so hindi na nila binubuksan kasi syempre hindi naman dito nakatira si kuya. Pumupunta lang siya dito everyday para maglinis. After linis, balik na sila kasama ng kanyang mga anak. Yung anak daw niya taga Tondo. Ang problema lang natin sa mga ganitong lumang bahay, yung pag may bagyo o malakas ang ulan, talagang tagos dito yung tubig, no? Kaya ang tendency, nasisira yung mga sahig, no?
And makikita nyo naman mga bakat ng ulan, bakas ng tubig, diba? Si Kuya Marcy, 1985 daw siya nagsimula dito sa pamilya ng mga Rodrigo. So bata pa lang siya, mga 7 years old daw nandito na siya sa pamilya. Hanggang sa nawala na yung mga magulang, sina Francisco Sok at saka yung kanyang sister na doktora, pumanong na rin. And now, iba na yung may-ari ng bahay na ito. Nandito pa rin si Kuya Marciano. Ayan, nakakatuwa na. Kasi may mga tao talaga na tumatagal sa kanilang mga amo. So, ibig sabihin na ang kanyang mga amo ay mababait na tao. Maraming tatanong, okay ba yung pamilya Rodrigo? Oo. Oo. Siyempre, tumagal ka ba naman ng ilang taon, di ba? So, given na yon kapag mababait talaga ang mga amo mo, no? So, 1929, natapos itayo ang bahay. So, 95 years old na ngayong 2024. Ayan. Tapos, eto kuya, ano po yung dito noon? Ano ito dati? Ito. Kusina yan. Ah, kusina rin. Kusina. Mga empleyado. Empleyado nila. Oo, kasi nga clinic, no? Empleyado na. Yung kumakain. Ah, Nagsisiya. Nagluluto. okay. So, ano daw pala ito? Parang pinakakusina ng mga staff. VIP na bisita na Ganon. May aso. Dito nag-ano. 1,000 square meter ang 1,000 lote. Ang lawak, ano? Talagang very intricate, hindi basta-bastang bakod, ano? Kaya nung mga bahay noon talaga, pagandahan ng bakod. Sa labas pa lang, nagpapatalbugan sila, no?